Hello mga kaswang, lalong-lalo ka na Sir Casper. Ang karanasang ibabahagi ko ay medyo maselan. Hindi dahil sa kwento kundi dahil iilan lamang kami ang nakakaalam nito. Inilihim po namin ito sa mahabang panahon. Ipakilala ko muna ang sarili ko. Ako nga pala si Daisy, tubong Misamis Oriental. Taong 1976 nang mangyari ito. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Lahat ng mga pangalan na mababanggit ay hindi rin nila tunay na pangalan. Sisimulan ko na po ang pagkukwento. Nasa second year college ako noon sa kursong edukasyon nang bumisita ang aking lola sa ring sa aming baryo. Taga-Bukid noon sila. Dito sila naninirahan noon. Pero nung kinuha silang tagabantay sa isang ancestral house roon, ay doon na sila na malagi ni lolo. Maayos naman sila roon at sapat ang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin. Gusto pa rin sanang tumulong ni nanay kaso tumanggi si lola. Ang sabi niya, ipunin na lang daw para pangmatrikula namin ng aking kapatid na tawagin na lamang nating sa pangalang Onyok. Sa ngayon kasi ay graduating na siya sa sekundarya. Hindi pa rin nagbabago si lola. Malakas pa rin ito at malayo sa edad na 80. Ang sabi niya, magbakasyon daw kami roon ni Onyok. Ngunit ayaw ng kapatid ko. Mas gusto nitong kasama ang mga barkada at kababata. Mahilig kasi itong mamasyal kapag walang pasok. Dahil ayaw ko namang malungkot noon si lola, nagpresenta ako na pupunta roon. Natuwa naman si lola. Isang linggo lang noon si lola at nagyaya ng umuwi. Hindi niya kasi pwedeng iwan roon si lolo ng matagal. Bumiyahe kami kinabukasan noon. Nung una, masaya pa ako at excited habang nasa biyahe. Pero habang tumatagal at papalapit na kami sa aming destinasyon, nakakaramdam ako ng kaba. Huminga ako ng malalim para maging kalmado ako. Nang huminto ang sinasakyan naming ordinary bus sa bayan, bumaba na kami ni lola. Umarkila kami ng tricycle papunta roon sa tinitirhan nila. Tinanong ako ni lola kung ayos lang daw ba ako. Sumagot naman ako ng oo. Ayoko siyang mag-alala noon. Nang makarating na kami sa baryo at huminto iyon sa isang lumang bahay, hindi ko maiwasang matakot. Lumang-luma talaga ang bahay at hindi man lang inabala na pinturahan para sana magbigay ng sigla sa bahay. Parang walang nakatara roon kung susumahin. Sinalubong naman kami ni lolo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw kasama ang aking kapatid. Sinabi ko naman ang dahilan. Pagkatapos noon ay pumasok na kami sa loob. Namangha ako sa aking nakita. Maayos at maganda ang loob. Ipinaliwanag ni lola na mas mainam na isipin ng mga tao na luma na ang bahay para hindi pag-interesan na nakawan. Bawal rin ang kung sino-sinong bisita sa bahay. Iyon ang bili ng may-ari na nasa Amerika noon, kasama ang asawa at mga anak. Iginiya ako ni lola sa magiging silid ko. Malinis at maayos ang mga kagamitan. Kulay pink ang bedsheet at punda ng unan. Paborito ko ang kulay na iyon. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang kulay berde ng mga puno at mga pananim. Ngunit naagaw ang pansin ko sa isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin ito sa akin. Kinabahan ako bigla. Bakit ganoon siya makatingin sa akin? Kumurap ako at bigla na lamang siyang nawala. Napaupo ako sa kama dahil sa takot. Uni-guni ko ba iyon?
Nahiga ako sa kama para makapagpahinga. Nagising lang ako sa marahan na pagkatok sa pintuan. Tinawag ako ni Lola noon para mananghalian. "Mamaya, ipapasyal kita rito," sabi ni Lolo sa akin. Si Lola daw sana ang gagawa noon pero madami siyang gagawin na hindi niya nagawa dahil nagpunta siya sa amin. Excited na ako noon, kaya pagkatapos kong kumain, naligo na ako at nagsuot ng pambahay na damit. Niyaya ko na si Lolo noon pagkatapos. Natatawa na lamang siya dahil sa ginawa ko. Ipinasyal niya nga ako sa bukirin na nasa likuran ng bahay, kung saan ko nakita ang lalaki kanina. Iginala ko ang aking tingin sa paligid. Baka sakali na makita ko ulit ang nasabing lalaki. Hanggang sa nagpunta kami sa kulungan ng mga baboy at baka. Kina Lolo iyon. Ibinigay ang lupang iyon ng may-ari para sa kanila. Napatingin ako sa unahan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang lalaki kanina. Iba siya kung makatingin sa akin. Napatingin si Lolo noon sa tinitignan kong lalaki. "Andre," sambit ni Lolo sa pangalan ng lalaki. Naglakad siya palapit sa amin at huminto ng ilang metro ang layo sa amin. Tinanong ni Andre kung apo daw ba ako ni Lolo. Sumagot naman si Lolo ng oo. Ngumiti siya sa akin. Mas gwapo pala siya kapag umingiti. Aroy. Kaagad kong kinastigo ang sarili ko noon sa tinatakbo ng isip ko. Kaagad kaming nagpaalam kay Andre. Matapos ng maikling pag-uusap nila ni Lolo. Ewan, pero nagkaroon ako ng paghanga sa binata noon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tumayo ako at nagtungo sa bintana. Ganun na lang ang pagbilis ng tibok ng aking puso nang makita na naman ang lalaki roon. Para bang may nag-udyok sa akin na lumabas at puntahan siya. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Napangiti si Andre nang makita ako. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Ang sagot niya, gusto niya akong makita. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sinabing gusto niya ako. Biniro ko pa siya na ngayon lang kami nagkita. Tapos gusto niya agad ako. Ngunit napapikit ako nang biglang may hangin na dumaan sa aming harapan. Pagdilat ko, may babae na sa gilid at nakamasid sa amin. "Anong ginagawa mo rito, Alena?" Tanong ni Andre sa babae. Sobrang talim ng titig sa akin ng babae. Ang isa sa napansin ko ay ang mapupula niyang mata. Kaagad na humarang sa aking harapan si Andre nang maglakad palapit sa amin ang babae. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang nanulis ang kanyang mga kuko. Ngunit bigla rin iyong nawala nang makalapit na siya ng tuluyan sa amin. Ngumiti siya at kinamusta ako, tsaka tinignan si Andre. Ang sabi ni Alena, huwag daw mag-alala ang lalaki dahil hindi niya ako sasaktan. Lumingon sa akin si Andre at sinabi na aalis na sila. Matulog na daw ako dahil mag-uumaga na. Nalaman ko na magkababata pala sila. Bumalik na ako sa bahay para matulog. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising noon. Tinanong ako ni Lola kung nagpuyat daw ba ako. Nagdahilan na lang ako dahil hindi ako nakatulog kagabi dahil naninibago ako. Tinanong ko sila kung may kilala ba silang Alena. Natigilan si Lolo at napatingin kay Lola. Pakiramdam ko noon may lihim kay Alena. Huwag kang lalapit sa kanya, apo. O kakausapin man lang siya.
Sabi ni Lolo. Hindi na lang ako nagtanong pa. Gusto kong tuklasin kung ano ang mayroon sa Alina na iyon at kung bakit namumula ang kanyang mga mata. Tanghali iyon, nagpasya akong maglakad-lakad muna sa labas ng bahay. Nakarating ako sa isang tindahan na may mga babae sa harapan niyon at nag-uusap. Narinig ko na sinasabi ng isang babae na bakit hindi nalang paslangin iyang mga aswang na iyan. Hindi daw porke malaki sila magdonasyon ay ayos na iyon sa mga nagawa nila noon. Nagtago ako sa isang puno. Sa likod niyon ay may mga puno ng mga saging para makiisyoso. Aswang. Totoo kaya ang aswang? Ay nako, iyang pamilya lang naman ni na Andre ang mabait. Yung isang pamilya, nako, huwag niyong kakalabanin. Tiyak na hindi sila mangingimi na saktan kayo. Sabi ng lalaki na lumabas sa isang tabi. Nagulat ako nang may humawak sa aking balikat. Sisigaw na sana ako pero mabilis niyang tinakpan ang aking bibig. Napalingon ako. Si Andre. Hinila niya ako sa likuran ng mga saging. Nagalit ako dahil ginulat niya ako. Bigla kong naalala ang mga sinabi ng mga marites na aswang sila. Tinanong ko iyon kay Andre kung totoo ba iyon. Tumango siya at aswang nga daw sila. Pero hindi sila nananakit ng tao. Kaya nilang kontrolin ang sarili nila, lalo at may natuklas ang kanilang kapatid na halamang gabot para makontrol ang mga sarili nila. Natigilan ako dahil hindi siya nag-alangan na sabihin sa akin ang totoo. May tiwala raw siya sa akin. Huwag kang lalapit kay Alena. Baka saktan ka niya. Nito. May kinuha siya sa bulsa at ipinasuot sa akin. Tinanong ko kung para saan iyon. Pangontra daw iyon kay Alena. Kwintas na may nakasabit na tilang puti. Ang sabi ni Andre, ginawa raw iyon ng kanyang kapatid para sa mga malalapit rito. Proteksyon sa pamilya ni na Alena dahil may pagkamaldita ito. Natawa na lamang ako noon sa sinabi niya hanggang sa nagpaalam na siya sa akin at sinabihan na mag-ingat ako. Napahawak naman ako noon ng mahigpit sa kwintas. Umalis na din ako ron at umuwi na ng bahay. Kinagabihan, bumisita ulit si Andre. Ganoon pa rin. Nasa labas siya. Pinapasok siya ni Lola sa loob ng bahay at doon kami nag-usap. Niyaya muna ako ni Lola na tulungan siya sa pagluluto at mag-uusap muna sila ni Andre at Lolo. Ilang sandali lamang ay tumayo na si Lolo at pinuntahan ako. May sasabihin si Andre sa'yo, aniya. Nagpunta ako sa salas at naupo sa tabi ng binata. Sabi niya na nag-usap sila ni Lolo tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi sang-ayon si Lolo sa balak niyang ligawan ako. Gusto nila para sa akin ay normal na tao at hindi sa aswang. Lalo at may Alena na nagkakagusto rito. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing nare-respeto niya ang desisyon ng lolo ko. Nagtapat ako na gusto ko siya, pero ayaw kong gawing komplikado ang lahat. Ayaw kong malagay sa panganib ang buhay ng aking lolo at lola. Lalo at matagal na sila rito. Kita ko ang lungkot sa mga mata ni Andre nang magpaalam siya sa aking lola na lumabas ng kusina para tawagin ako. Masakit man, pero iyon ang tamang gawin. Gusto kong mamuhay ng mapayapa at walang kaaway. Hanggang sa isang umaga iyon, nagwawalis ako ng bahay. Wala sina lolo at lola dahil maaga silang namalengke sa bayan.
Kabilin-bilinan nila sa akin na huwag akong magpapapasok ng kung sino man sa bahay. Habang nagwawalis, may tumawag sa aking pangalan. Walang iba, kundi si Alena. Nakaramdam ako ng takot noon, lalo na kung paano siya tumingin sa akin. Ngumiti siya pero alam kong peke iyon. Gusto sana niyang lumapit sa bakod pero kaagad ding napaatras. Napatingin ako sa tinitignan niya. Isa iyong kahoy na matulis ang dulo. Ano kaya iyon? Iba iyon sa ibang kahoy na ginagawang bakod. Tinignan niya ako ng masama. Binantaan na huwag raw akong lalapit kay Andre dahil siya ang makakalaban ko. Sinabi ko na wala akong ginagawang masama. Magkaibigan lang kami. Napatingin siya sa leeg ko. Binigyan ka pala ni Andre ng pangontra. Tumawa si Alena na parang nababaliw. At sinabi na kapag nalaman niya na may relasyon kami ni Andre, hindi niya ako patatahimikin. Tsaka ito umalis. Hindi ko na lang pinansin noon ang sinabi niya. Papasok na sana ako noon sa loob ng bahay nang may tumawag sa aking muli na isang matanda. Nakaramdam ako ng takot lalo at hindi ko siya kilala. May sasabihin at ibibigay lamang ako sa iyo. Seryoso niyang sabi. Nilapitan ko siya hanggang sa may bakod. Sinabi niya na mapapahamak ako dahil kay Andre. Maraming babae na ang napahamak dahil kay Alena. Hindi lang talaga umaaksyon ang mga opisyal ng barangay dahil nababayaran ang mga ito. Wala ring magawa ang mga residente dahil wala silang ebidensya na may kinalaman nga si Alena sa mga kababaihan na nasusugatan. Kapag tinatanong ang mga babae, hindi na lamang sila nagsasalita. Naisip ko na baka iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Lolo na ligawan ako ni Andre. May ibinigay siya sa akin na kahon. Gamitin ko raw iyon kay Alena. Kapag naituro ko iyon sa babae, mawawalan siya ng kapangyarihan ng isang aswang. Walang naglakas loob na kunin iyon sa matanda dahil natatakot sila. Ngunit kung hawak ko iyon, maging ang lahi ni na Alena ay matatakot sa akin. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko iyon sa matanda. Ang sabi pa niya, nababalutan ito ng orasyon at pangontra sa masamang aswang. Tanging masamang aswang lamang ang masusugatan iyon. Huwag ko daw iyan ipapakita kina Lolo at Lola. Nagpasalamat ako at pumasok na sa loob. Binuksan ko ang kahon. Isang punyal na kulay ginto ang aking nakita. May nakasulat sa talim na hindi ko maintindihan. Sa hawakan niyon ay may cross. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan, kaagad ko yung itinago sa drawer at lumabas ng kwarto. Kinagabihan, nakarinig ako ng angil sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko roon si Andre na tinatahulan ng aso. Akmang lalabas na ako noon sa silid nang maalala ko ang punyal. Kinuha ko iyon sa drawer at isinukbit sa aking pants. Mabuti na lang at malalim ang bulsa ng suot kong pangtulog. Lumabas ako ng silid. Akmang lalabas na ako ng bahay nang marinig ko ang boses ni Lolo. Saan ka pupunta? Tanong niya. Lumingon ako at nakitang seryoso si Lolo na nakatingin sa akin. Sinabi ko na pupuntahan ko si Andre. Binawalan niya ako. Ang sabi ko, huli na itong gagawin kong pakikipag-usap sa kanya at uuwi na ako sa Misamis. Sa kabutihang palad ay pinayagan ako ni Lolo. Yun nga ang ginawa ko. Lumabas ako ng bahay at tinungo si Andre. Nanlalalim ang kanyang mga mata.
Hindi raw siya makatulog kakaisip sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ginawa ko talaga iyon para magalit si Alena at harapin ako. Ang sabi ko, hindi kami para sa isa't isa. Pasasaan ba't makakalimot rin siya? Itinulak ako ni Andre dahilan para mapasubsob ako sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang babae na mahaba ang buhok. Unti-unting nagbago ang anyo ni Andre bilang isang malaking baboy ramo. Napaatras ako habang nakahiga sa lupa. Akmang susukurin ako ni Alena, pero mabilis na humarang si Andre. "Apo!" Napatingin ako sa bahay. Naroon si Lolo at Lola. Nag-aalalang nakatingin sa akin. Nang mga sandaling iyon, naisip ko ang punyal na nasa aking bulsa. Nilakasan ko ang aking loob at dahan-dahan na tumayo. Kinuha ko ang punyal sa bulsa. Nakatayo na ngayon ang baboy ramo na si Andre at pinipigilan si Alena. Wala nang panahon para mamangha. Kailangan ko nang maiturok ang punyal kay Alena noon. Patakbo akong lumapit sa kanya at nang malapit na ako, isinaksak ko ang punyal sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata na napatingin sa akin. Dahan-dahan na nagbago ang kanyang anyo bilang tao. "Paano ka nagkaroon ng ganyan?" Tanong niya nang tuluyan na siyang magbagong anyo. Nagbagong anyo rin si Andre. Mabuti na lang at malaki ang jacket ko, kaya ibinigay ko iyon sa kanya para pantakip sa hubad niyang katawan. Magkasing tangkad lang kasi kami. Sinabi ko sa kanya na ibinigay ito sa akin ng matanda para mabigyan siya ng leksyon. Napatingin ako sa likuran ng patakbong lumapit sa akin sina Lolo at Lola. Sinabi ni Lolo na umalis na sila. Lalo na si Andre na nagiging dahilan ng muntikan ko ng ikapahamak. Umiiyak si Alena noon. Tumayo at patakbong umalis. Hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Ako naman ay umuwi na sa bahay. Hindi naman ako pinagalitan noon. Humanga sila sa tapang ko na tanggalin ang kapangyarihan ni Alena. Kinabukasan din na iyon, umuwi na ako sa amin. Hindi ko na ikwento kina nanay at tatay ang nangyari para hindi sila mag-aalala sa akin. Sa kasalukuyan, hindi ko na alam kung naroon pa sina Andre. Simula nang mamatay ang aking lolo, dito na tumira si Lola sa amin. Mananatiling lihim sa aming angkan ang nangyari. Naglakas loob lang ako na ibahagi ito sa inyo. Kahit man lang sa channel ninyo, ay maibahagi ko ang aking karanasan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Muli po, ako po si Daisy ng Misamis Oriental. Mabuhay ang mga lumalaban ng patas. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Caspar. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Napoleon. Bale, ako nga po pala si Daryl. Na mga panahong ito ay binata pa lamang si Tatay Napoleon. Ang hanap buhay niya ay ang pangangaso ng ibon sa gubat. At kasama niya ang dalawang kaibigan na sina Johnny at Ipe. 10 taon na nila itong ginagawa ng mga panahong iyon. Kaya naman talagang sanay na sila sa panguhuli. Kumbaga, parang sisiw na lang sa kanila at nakakarami pa nga. Hanggang sa isang araw, meron silang natuklasan ng kagubatan na noon pa lamang nila na-discover. Nalaman nila iyon nang maglakbay sila ng malayo-layo. Pero hindi sila tumuloy dahil aalamin muna nila kung anong meron roon. Mahirap na at baka doon pala nagpupugad ang mga rebelde. Ang ikinakatakot pa nila
Kapag pinasok nila ang lugar ay baka bigla na lamang silang bubulagta. Kaya nang makauwi na sila sa kanilang baryo, natanong ni Tatay Napoleon sa kanyang ina ang patungkol roon. Ang sabi naman ni Lola ay wala pa raw nangangahas na pumasok roon. Kung meron man raw na nagtatangka ay hindi na nakakalabas pa. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? May mga rebelde ba? Tanong kay Lola. Walang rebelde doon, anak. Mga aswang lang ang naroroon. Dahil dito niya nga napatunayan na hindi mapanganib ang kagubatan. Hindi naman kasi siya noon naniniwala sa mga ganitong nilalang. Ang malinaw lamang sa kanyang pagkakaintindi ay walang mga rebelde doon na kaya talagang pumatay ng tao. Ligtas pala silang makakapangaso roon. Alam niya na yung mga kaibigan ay hindi rin naniniwala sa mga ganito. Kaya naman isang hapon, niyaya niya ang mga ito na mga aso. Mabuti na lamang ay pumayag naman ang dalawa. At makalipas ang 3 araw ay nagtungo na nga sila roon. Medyo alanganin pa nga dahil hapon na rin ito. Dala nila ang airgun at syempre, may dala rin silang tig-iisang itak bilang proteksyon. Mahirap na dahil baka nga mayroong masasamang tao ang namumugad roon. Kaya para sa kanila, mas mainam nang laging handa. Parang Boy Scout o Boy Scout. Pero pagpasok pa lang nila sa entrada ng gubat, iba na ang kanilang pakiramdam. Para bang nakakaramdam sila ng matinding pangingilabot. Si Tatay Napoleon nga ay biglang nakaramdam ng pagkakakaba ng sandaling iyon. Noon niya lang raw naranasan ang ganoong pakiramdam. Dahil dito ay sobra siyang nanibago sa kanyang sarili. Pero iniisip niya na baka naninibago nga lamang siya, kaya niya nararanasan ito. Sa loob-loob niya, tatlo-tatlo na nga sila, ay natatakot pa siya. Tapos may dala-dala pa silang mahahabang patalim, kaya dapat ay maging kampante na siya. Nang medyo nasa gitna na sila ng kagubatan ay natuklasan niya na maraming ang ibon roon. Kaya naman humanap sila ng tiyempo kung papaano patatamaan ang mga ito. Hindi nagtagal, nakahuli na nga sila ng mga ibon matapos nila itong patamaan. Hanggang sa nilagay nila sa lalagyan ang mga hinuli. Muli na naman silang naghanap ng magandang pwesto kung saan nagtatago ang mga ibon. At gaya nga ng nauna ay nakahuli uli sila sa pwestong iyon. Hindi nagtagal, meron silang namataan sa di kalayuan na usok na para bang may nagsisiga. Nagtingin na naman sila. May mga tao pala dito. Akala ko ay wala. Tanong ni Tatay Napoleon sa dalawa. Yun nga rin ang pagkakaalam ko, pre. Tugon sa kanya ni Johnny. Hindi kaya may mga tao nga talaga. Pero mukhang hindi naman sila mga rebelde. Bakit kaya hindi natin lapitan? Nang sa ganun ay masiguro natin. Suwestyon naman ni Ipe. Dahil dito, sumang-ayon ang dalawa sa inahayag nito. Lumapit nga sila roon upang tignan. Nagulat sila sa kanilang nasilayan. Sino ba namang hindi magugulat, Sir Caspar? Dahil puro nagagandahang babae ang makikita roon. Puro mga dalaga pa at wala yatang mga kalalakihan. Ang iba ay naliligo sa tapat ng kanilang tahanan habang nakatapis. Puro nakalitaw pa ang mga cleavage. Sarap nun. Samantalang yung iba ay nagluluto ng pagkain. Panggatong na kahoy lamang ang ginagamit. Kaya doon nila napagtanto na doon nga nang gagaling ang usok. Kaya naman biglang nagsalita si Ipe habang tumutulo pa ang laway kasi nakakita ng cupcake na sariwa. Nanlalaki ang mga mata nito
Sa kanilang tatlo kasi, ito ang pinakamanyak. Grabe mga pare, lahat sila ay magaganda at kahit simple lang ang pamumuhay nila, ang kikinis ng kanilang balat. Lahat sila ay mga nakatapis at kitang-kita ang hubog ng katawan. Oo nga pre, yung itsura nila ay parang mga sinaunang dalaga. Parang mga kapanahunan ng lola ko. Ito na yata ang tsansa para magkasyota tayo. Kaya ano pang hinihintay natin? Lapitan na natin mga pre. Uwi ka naman ni Papa. Kaya naman, nang malapitan na nila ang mga babae, isa-isa ang mga itong naglingunan sa kanila. Seryoso pa ang kanilang mga titig. Kaya nagtataka si Tatay Napoleon na bagamat magaganda naman ang mga kababaihan, at kung tutuusin ay wala ngang tapon sa kanila dahil lahat sila ay magaganda at sexy. Pero sadyang may nararamdaman siyang kakaiba. Ang pagkaramdam na para siyang nakakita ng isang halimaw. Naputol ang pagmumuni-muni ni Tatay Napoleon nang tawagin siya ng mga kasama. Niyaya raw sila ng isang babae roon na pumasok sa bahay. Mukhang inanyayahan raw silang kumain roon. Nang magsalita ang isa pang babae na sobrang sexy na magtungo na siya roon, ay kaagad na nga siyang nagpunta. Napakamot ulo pa nga siya dahil nadamay pa siya sa kalokohan ng mga kaibigan. Sir Caspar, nang makapasok na nga sila sa loob, namangha siya dahil sobrang aliwalas pa ng salas. Hindi mo aakalaing na bagamat kubo lamang ang tahanan, ay napakaganda pala talaga ng loob. Yung salas ay kompleto sa mga upuan at may sofa pa nga. Nang makarating naman sila sa kusina, ay mayroon malaking lamesa. At magaganda pa ang disenyo ng mga plato. Teka, tatapusin ko lang mga niluluto ko ha. Maghintay muna kayo mga boys. At teka, ipagtitimpla ko muna kayo ng kape habang naghihintay kayo. At pati na rin itong mga nakikinig ngayon, baka mayroon pang hindi nagkape. Ilan kayo dyan? Ako nga pala si Charlina. Malambing na pahayag ng babae. Napakagandang pangalan. Sige Charlina, ipagtimpla mo kami ng kape. Gusto kong matikman kung gaano kakasarap magtimpla. Maraming salamat nga pala sa kabutihan mo Charlina. Hulog ka ng langit sa amin. Kanina pa kasi kami nagugutom eh. Wala pa kaming dalang baon. Mabuti na lang ay inanyayahan mo kami. Hindi ka lang basta mabait. Napakaganda mo pa. Wika ni Ipe. Nang matapos ng magtimpla ang babae at nang mailapag na sa kanilang harapan ang mga tasa, ay nagtanong ito sa kanila. Ano bang ginagawa ninyo sa mga ibon? Kinakain niyo ba kaya kayo nanguhuli? Si Tatay Napoleon ang sumagot. Hindi namin kinakain. Doon lang kasi kami kumikita. Ibinebenta namin ang mga nahuhuli sa mga tumador. Gagawin nilang pulutan iyon at dahil maraming lasinggero sa amin, kaya marami namang bumibili at kaagad na nauubos. Palaging pakyaw iyon. Napatango naman ang babae matapos itong marinig. Bigla namang nagsalita si Johnny. Oh miss, pwede bang malaman kung ano ang niluluto mo? Napangiti si Charlina habang nagsasabing, nilagang baboy. Kakakatay pa lang nito kaya malinamnam. Pinaghati-hatian lang namin ang mga karne. Nagulat si Ipe sa inahayag nito. Hindi ba, Charlina, puro kayo mga babae na naririto? Aba, bilib na rin ako sa mga tapang ninyo na magkatay ha. Sa pagkakaalam ko, ang mga babae ay mahihina ang loob pagdating roon. Napahagalpak naman ito sa pagtawa habang nagsasabi na. Ibahin niyo kaming mga babae dito sa lugar kumpara sa mga babae sa bayan.
Kami nagagawa namin ang mga kakayahan ng mga kalalakihan. Samantalang yung mga babae sa mga bayan ay mga keme. Masyadong mahinhin, maarte at puro pagpapaganda lang ang iniisip. Kemerot. Sumang-ayon naman si Johnny sa inahayag ni Charlina. Oo nga, ayaw ko sa mga babae masyadong mahinhin. Nakulang na lang ay hindi magawa ang mga simpleng bagay. Ayaw ko rin na maarte. Ang type ko yung mala Amazona. Masarap kasama kapag ganong klaseng asawa. Wow, charap. Matapos itong sabihin ng lalaki, ay bigla siyang siniko ni Ipe. Hoy, sino yung tinutukoy mong type mo? Akin lang si Charlina. Marami pang mga babae sa labas. Mamili ka lang. Bulong nito kay Johnny. Nagsasabi lang ako ng totoo at isa pa. Hindi ko siya inaagaw sa'yo. Katuwiran ni Johnny Sens. Ni Johnny na walang apelyido pala. Hindi nagtagal, nagtanong si Tatay Napoleon tungkol sa dalaga. Charlina, mawalang galang nga. Samahan ba kayo ng mga babae lang at walang mga pamilya? Dahil dito ay natawa ito. May pamilya naman kami pero nasa bayan pa. Kung hindi nyo na itatanong, katutubo kasi kami. Nasa tradisyon na namin na ang mga babae na nagkakaedad ng 18 pataas ay kailangan ng humiwalay sa mga magulang at kapatid. Ang mga dalaga lang na gaya namin ang nagsasama-sama. At yung mapapangasawa namin ay yung mga lalaki na napapadpad dito sa lugar. Pagkatapos naming makapag-asawa, sa tahanan na ng lalaki kami titira. Dahil dito ay nawindang silang tatlo. Ibig sabihin, kami ay mapapangasawa ninyo? Gulat na reaksyon ni Tatay. Napatango naman ang babae. Oo, ang bawat babae na nandito ay mamimili kung sino ang kanilang tipo. Kapag may napili na at gusto rin ng lalaki ang babae na namili, sila na ang nakatadhana sa isa't isa. Paliwanag ni Charlina. Ganoon pala yon. Sana nga Charlina, ako ang iyong mapili. Dahil ang totoo ay gusto rin kita. Bagay na bagay tayo. Gwapo ako at maganda ka. Kapal mukhang pahayag ni Ipe. Kasing kapal ng mga taong di nagpapayad sa akin ng utang. Napahagikik ang kanyang kausap habang nagsasabing. Malalaman mo rin ang kasagutan. Dahil sa inahayag nito ay may naging reaksyon si Tatay Napoleon. Ibig sabihin ba, magpapalipas kami ng gabi dito? Oo, yun ay kung gusto ninyo. Agad namang tumutol si Tatay dahil kagustuhan niyang umuwi. Paano na lang kung hindi ba kung hanapin siya ng kanyang pamilya? Oo't nasa tamang edad na siya pero ayaw niya namang ipag-alala ang mga magulang. Lalo pat hindi siya nakapagpaalam ng maayos dito. Kilala niya si Lola dahil hindi ito nakakatulog kapag nag-aalala. Kaya inihayag ni Tatay Napoleon na ayaw niyang magpalipas ng gabi roon. At syempre, nagdahilan naman siya nang hindi siya nakakasakit ng damdamin. Ang sabi naman ng mga manyak niyang kaibigan, kung ayaw niya ay huwag. Sila lamang raw ang magpapalipas ng gabi roon. Dahil dito, hindi na nagpatagal pa si Tatay Napoleon. Kaagad na siyang nagpaalam sa mga kaibigan at kay Charlina. Hindi naman siya pinigilan ng mga ito. Dali-dali na siyang naglakad para makauwi na. Samantalang yung mga babae sa labas ay pinagtitinginan siya. Pero hindi niya na lamang ang mga ito pinapansin at dali-dali nang naglakad. Nang mga oras na yun ay magdidilim na. Malayo-layo pa naman ang kanyang lalakarin, kaya kinakailangan na talaga niyang umuwi. Sa totoo lang na kay Johnny pa yung mga nahuli nila. Pero sa kanya na lamang ito sisingilin kapag naibenta na. Nang medyo malayo na si Tatay Napoleon,
Nagulat siya nang makarinig ng mga pagaspas na mga bakbak. Sa itaas iyon ang gagaling at nagsibagsakan pa ang mga dahon. Tumingala siya at nagulat nang may mamataan sa itaas na malataw ang anyo. May mahabang buhok, kulay itim ang buong balat at may malalapad na mga pakpak at kalahati lamang ang katawan. Ubod rin ang pangit ang itsura nito. Nasindak siya at napatulala. Sa loob-loob niya, siguro ay isa itong manananggal. Dahil dito, tumakbo siya ng mabilis. Natatakot siya na badagit nito. At habang ginagawa niya iyon, rinig na rinig pa rin niya ang pagaspas ng mga bakbak. Nabuhayan na lamang siya ng loob nang may matanaw na isang tao sa di kalayuan. Alam niyang babae ito dahil nakasuot ng palda. Ngunit natatakpan naman ng mga dahon ng mababang puno ang pang-itaas na katawan. Sa pag-aakala niyang ganoon nga ay doon siya nagkamali, Sir Casper. Nang malapit na kasi siya roon, namataan niya na nawawala ang kalahati ng katawan nito. Ang pinakasugat nito ay napakalalim. Halos mahimatay siya sa sobrang gimbal ng sandaling iyon nang mapagtanto na parte pala ito ng katawan ng nilalang na nasa kanya ay humahabol. Kaya imbis na pumasulong, naisipan niyang bumalik sa mga babae. Sa palagay niya kasi ay mukhang ligtas siya roon kaysa sa kasalukuyang kinaroroonan niya. Malayo pa kasi ang kanilang tahanan at papaano kung sundan siya ng humahabol sa kanya at siya ay mapagod, diba? Kaya siyempre, dediretso na siya sa pinakamalapit upang maging ligtas. Magkailang beses si tatay sa pag-ilag-ilag. Tinatangka kasi ng elemento na siya ay hablutin. Talagang dadagitin o papatayin siya nito sa oras na siya ay mahawakan. Dapat niya rin kasing ilaga ng matatalas nitong mga kuko. Oras na matamaan siya ay tiyak na malalim na sugat ang kanyang matatamo. Sakbat ang palad naman ay nakabalik na siya sa mga babae. Nang makabalik na nga siya roon, agad niyang inahayag sa mga kaibigan at kay Charlina ang nangyari sa kanya. Ang sabi naman ng dalaga, totoong may mga manananggal sa parteng iyon kapag papadilim na. Mabuti na lang raw ay nakatakas siya. Dahil si Charlina na ang nagpatotoo na mayroong kakaibang uri sa lugar, hindi siya pinagtawanan ng dalawang lalaki. Sa halip ay kababakasan pa ng takot amang mukha ng mga ito. Natanong pa nga ni Johnny kung anong itsura ng isang manananggal sa personal. Siyempre, isinalarawan niya ito sa paraan na kagaya sa napapanood sa pelikula. Pero ang pinagkaibahan lang ay mas nakakatakot ito at napakapangit kapag personal itong nakaharap. Dahil dito ay nagbigay ng suhestyon si Charlina na dito na nga lang magpalipas ng gabi sila. Masyado raw delikado kung sa alanganing oras pa sila uuwi. Dahil doon, napapayag na rin si Tatay Napoleon. Maya-maya pa may tinanong siya sa dalaga. Charlina, paano ninyo nalalabanan ang takot kayong dito sa lugar ninyo? May mga manananggal na malapit. Simple lang naman. Nilalabanan namin sila tuwing gabi. Mga mortal namin sila na kalaban. Nang marinig nilang tatlo iyon, kulang na lang ay mapanganga sila sa labis na pagkamangha. Paano nyo sila nilalabanan? Gayong mga hindi sila pangkaraniwan. Hindi man sa pangmamaliit sa inyong kakayahan, pero papaano? Nagtatakang tanong ni tatay. Pinapana namin sila at sinisibat. Kung gusto niyong malaman, mamayang gabi, pagmasdan niyo kami. Nang marinig iyon ni Tatay Napoleon, kinalabutan siya, Sir Casper. Hindi niya batid kung ano ang nararamdaman, pero may kutob siyang may tinatagong mga sekreto ang mga kababaihan roon. Samantala,
Kumain mo na sila ng hapunan ng oras na iyon. Kahit nga nagdududa si tatay sa pagkatao ng mga babae, hindi niya maiwasang mapahanga sa sobrang sarap ng pagkakaluto ni Charlina. Tama nga ang inahayag nito na napakalinamnam ng nilagang baboy. Noon lang siya nakatikim ng ganon kasarap na putahe. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, kung saan ito na ang oras ng pakikipaglaban ng mga babae sa mga elemento. Si Naipe at Johnny nga ay hindi na nahintay pa ang pagkakataon na iyon, at agad na itong nakatulog sa kanilang kwarto na pinahiram ni Charlina. Kaya si tatay na lamang ang gising sa pagkakataon na iyon. Maya-maya pa, meron siyang narinig ng mga pag-atungal ng kung ano. Parang mabangis na hayop. Dahil dito, nagpagpasya niya na lumabas sa kwarto para tignan yan. Narinig niyang mahinang pag-aangil sa may salas. Laking gulat niya nang masilayan si Charlie na roon. Paano ba naman kasi? Nakahubot-hubad na ito. Sa babae pala na ito, naririnig ang pag-aangil. Sa totoo lang kanina, nakatulog si Tatay Napoleon matapos nilang kumain. Ngunit nagising lamang siya nang dahil sa kanyang nauulinigan. Napakapangit na ni Charlie na noon, Sir Casper. Nawala ng makinis na balat nito at napalitan na ng kulay itim na kutis. Naging mabangis na ang itsura nito na gaya ng halimaw at may mga nakausli pang matatalas na ngipin sa bibig. Nagkaroon na rin ng matutulis na kuko habang may pinapahid naman ito na langis sa kanyang bewang. Maya-maya pa, nasaksihan ni tatay kung papaano tubuan ng malalapad na pakpak ang elemento at kung papaano unti-unting nahati sa dalawa ang katawan nito. Dito na pagtanto ni tatay na nilinlang lamang sila ni Charlina. Paano ba naman kasi? Ay kabilang rin pala ito sa tinatawag na manananggal. Palabas lamang pala ang lahat. At malaki ang kutob niya na gantong uri rin ang iba pang mga babae. Dahil dito, dali-dali niya siyang bumalik sa kanilang kwarto at inilak ang pintuan. Ginising niya ang dalawang kaibigan. At nang magising, inihayag niya na halimaw pala sila Charlina. Nang mabanggit niya iyon ay pinagtawanan lamang siya ng kanyang mga kasama. Pero nagbago ang pananaw nilang dalawa nang makarinig ng kalampagan sa pintuan ng kanilang silid na para bang merong gustong pumasok. Nakarinig rin sila ng pag-aangil sa may bintana. Dito naisip ni tatay na yung nasa pintuan ay si Charlina, samantalang yung sa bintana ay ang mga kasama nitong babae. Gusto na silang atakihin ng mga nilalang na ito. Bago pa tuluyang mawasak ang pintuan ay nagamit na ni tatay ang kanyang pamamaraan. Natutunan pa niya ito sa isang manggagamot na tiyuhin. Hanggang sa tuluyan hanggang nakapasok ang nilalang sa kwarto ng wasak ang pintuan. Samantalang yung iba, matapos na matulungan na nakapasok si Charlina ay hindi na mga ito pumesto sa labas ng bintana. Pumasok na rin ito sa pintuan. Dahil dito, napasigaw sina Johnny at Ipe sa nakapangingilabot na itsura ng mga nilalang. Dito nila napagtanto na totoo nga talaga ang mga ganitong ore. Nagtanong naman sa kanya sina Johnny at Ipe na kung bakit hindi sila inaatake. Parang hindi sila nakikita, naririnig o kahit naaamoy man lang. May simpleng paliwanag naman si tatay sa dalawa. Iyon ay dahil ginamit ko ang pamamaraan na tinuro sa akin ni Tito. Umusal ako ng dasal kaya humina ng tuluyan ang tatlong pantaman nila pagdating sa atin. Pero ang kakayahan na ito ay may limitasyon. Dahil tuwing kalaliman ng gabi lamang umuobra. Kaya ano pang hinihintay natin? Tumakas na tayo hanggang hindi pa tayo nakikita. Kahit nanginginig sa takot ang dalawa, sinunod na lamang nila si tatay. Kahit na hindi sila nakikita ng mga nilalang.
iniiwasan nila na madikitan ito. Dahil iyon ang nagiging katapusan nila kapag mangyari iyon. Pinagpawisan na sila ng malapot dahil sa ginagawa nilang pag-iwas sa mga nakaharang na nilalang na kasalukuyan silang hinahanap. Makikita pa sa mga mukha nito na labis ang mga itong nagtataka sa kanilang pagkawala. Sa bandang huli naman ay nakalabas naman sila ng tahanan at kumaripas na ng takbo pa uwi sa kanilang lugar. Sa tahanan ng tito ni tatay sila dumiretso upang magpagamot. Paano ba naman kasi ay nakakain sila ng galing sa hindi pangkaraniwang tao. Kahit na naistorbo sa pagtulog ang matanda, pinagbigyan naman sila nito. Pero bago iyon ay napagalitan sila ng kung bakit nagtungo roon. Napamura pa nga sila ng malutong ng matanda. Nangako naman sila na hindi na babalik roon kahit kailan. Dito nila napagtanto na parang pinain lamang nila ang kanilang mga sarili sa mga nilalang na kumakain ng sariwang laman. Hindi porke magandang babae ay maganda pa rin tuwing gabi. Samantala, nag-usal ng dasal ang matanda sa 3 bote ng langis at makaraan nito ay pinabuhos sa kanila yon. Kahit napakapangit ng lasa, kanila naman itong ininom. Ang sabi ng matanda bukas ng gabi ay masusukan na nila ang mga nakain. Kapag nangyari iyon ay matatanggal na rin ang sumpa sa kanila. Gayon ang nangyari ko, Sir Casper. Naisukan nila ang mga nakain. Laking gulat nga nila sa mga bagay na lumalabas galing sa kanilang sikmura. Dito nila napagtanto na ang mga nakain nila ay parte ng tao. Gaya ng mga durog na mata at mga daliri. Daring-dari sila sa nakain pero nagpapasalamat pa rin sila dahil nawala na ang sumpa sa kanila. Mula noon na hindi na sila bumalik sa lugar na iyon. Sa dating kagubatan na lamang muli sila nangangaso. Hinayang na hinayang pa nga sila sa mga naiwan nilang ibon at pati na rin sa nagagandang mga babae roon na mga manananggal pala. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. At muli, ako po si Daryl ng Pilipinas. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan dahil kwento ito ng aking ina. Ang pangalan po niya ay Christina. Itago niyo na rin po ako sa pangalang Paul. Taong 1990 po ito nangyari sa isang baryo ng Cebu. Nang mga panahong ito ay dalaga pa ang aking ina. Kasalukuyan siyang huminto sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang nanay o si Lola sa paglalako ng balot sa kanilang lugar. Kailangan na rin kasi na may makakasama si Lola sa buong araw sapagkat ito ay pilay na o paika-ika na sa paglalakad. Sulong anak lamang si Mama at bata pa lamang siya ay sumakabilang buhay na ang kanyang ama. Kaya sila na lamang ni Lola ang magkasama sa iisang bubong. Bumibili sila ng balot kay Mang Pedreng at kanila itong nilalaga. Gumagawa ng sausawan at nilalako tuwing gabi. Ayon pa kay Mama nito mga panahon na daw ay sobrang patok ang balot. At yun nga, si Mang Pedreng kasi ay may farm ng itikan, Sir Casper. Hanggang sa isang gabi, habang sila ay naglalako ay meron silang naaninag sa madilim na himpapawid na tila lumilipad. Sa kanilang palagay ay malaking paniki iyon. Abay, grabe naman ang laking iyon, Nay. Meron palang paniki na halos kasing laki ng tao. Saan nakatira iyon, Nay? Sa pusod ba ng gubat? Reaksyon ni Mama nang matapos itong makita. Mariing umiling si Lola habang nagsasabing, "Hindi iyan paniki, anak, at lalong hindi iyan isang kabog. Kung ganoon,
Ano iyon, Nay? Seryosong napatitig daw si Lola kay Mama, sabay sambit na. Aswang. Walang duda. Aswang ang nilalang na iyon. Kaya kailangan na nating umuwi. Total ay 2 na lang ang natitira. Bilisan na natin, anak. Nagkukumahog nitong pahayag sa kanya. Kilala ni Mama ang ina na kailanman ay hindi ito nagbibiro kapag seryoso na ang ekspresyon. Kaya agad naman siyang naniwala dahil liblib naman talaga ang kanilang baryo. Inalalayan pa niya ang ina upang makapaglakad ito ng maayos. Kung kailan abot tanaw na nila ang tahanan, merong humarang sa kanila na isang babae. Buhagag ang buhok nito, nakatayo ng tuwid at nakatitig sa kanila. Dalagpasan na sana nila ito nang bigla silang tawagin. Sandali lang po. Misteryosa ang boses nito. Kagad naman silang lumingon dito. Bakit, Ineng? Anong kailangan mo? Mahinang tanong ni Lola. Meron pa po ba kayong panindang balot? Abay, oo, Ineng. 2 na nga lang. Sandali lang kukunin ko. Ayan. Gusto mo ba ng asin? Kaagad namang umiling ang babae bilang pagtanggi sa asin at nag-abot na ng bayad. Ngunit laking gulat nilang dalawa. Nang lamunin nito ang balot kasama ang shell nito. Kumbaga, buo nitong pinasok sa bibig ang itlog na parang wala sa sariling katinuan. Ang sarap po ng balot ninyo. Lasang puso ng tao. Wika nito habang tumutulo pa ang sabaw ng balot sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, Sir Casper, agad na itong lumayo sa kanila. Sila naman ay nanginginig sa takot habang naglalakad patungo sa bahay. Aswang rin po ba iyon, Nay? Tanong ni Mama habang sinasara niya ang pinto't bintana. Malakas ang kutob ko na ganoon nga siya. Pero huwag ka nang mabahala, anak. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Dahil sa inahayag ni Lola, dito na lamang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi naman niya masisisi ang sarili kung bakit siya natatakot. Lalo't pat unang pagkakataon pa lamang niya na makasaksi nito. Para mabawasan ang takot, naglaga uli siya ng itlog na balot. 2 piraso iyon. Nakaugalian niya na kasi na ngumata ng balot bago siya matulog. Habang siya ay kumakain ay napaisip siya na totoo pala ang mga ganoong ore. At kung totoo ba na kumakain ang mga ito ng puso ng tao. Kinabukasan, meron silang nabalita ng isang lalaking patay at natagpuan ito sa ibabaw ng puno. Nang ibaba ng mga residente ang katawan, nagulat sila dahil butas ang dibdib nito at nawawala ang puso. Kaya sa palagay ng marami ay pinatay ito ng kaaway sa pagsaksak sa dibdib at pagdukot sa puso. May ilan rin ang nahihiwagaan sa kinahinatnan ng bangkay. Hindi sila naniniwala na pinatay ito ng isang normal na tao sa pamamagitan ng ganoon. Hindi kaya iyon yung babae na nagsasabi sa atin, Nay, na kasing sarap ng puso ng tao ang balot? Tanong ni Mama sa ina. Sa palagay ko rin nga, anak, ganun nga. Kaya kailangan nating mag-ingat. Tsaka hindi naman taga rito yung lalaking namatay at lalo-lalo na yung babaeng pinaghihinalaan natin. Bakit kaya nagsisulputan na ang mga aswang, Nay? Tanong niya kay Lola. Hindi ko alam, anak. Siguro ay wala na silang mahanap na biktima. At dito na lang ang mas maraming tanga. Natawa pa nga si Mama matapos yung marinig. Nay, siguro ay agahan na lang natin ang pag-uwi kapag nagtitinda tayo ng balot. Para mas marami pang tao at mas lalo tayong maging ligtas. Gawin na lang natin. 5:00 hanggang 7:00 ang paglalako, total ay marami naman ang bumibili sa atin.
Huwag na tayong magpaabot ng 10 oras ng gabi, Nay. Suhestyon ni Mama rito. Sige, ganun na lang ang gagawin natin. Kaya pagsapit ang kinagabihan, iyon nga ang kanilang ginawa. Maaga silang umuwi at kapag may bumibili pa sa kanila, sinasabi na lamang nila na ubos na. Pero hindi nila inasahan, Sir Casper, na muli ay haharangin na naman sila ng babae. Mabuti na lamang ay may asin sila Mama. Walang ano-ano ay dumukot siya ng asin at isinaboy sa pagmumukha ng babae. Saksi sila, Sir Casper, kung paano tumili na parang bata ang babae. Nag-iba rin ang kulay ng mga mata nito at naging purong puti habang hawak ang mukha nito. Agad naman itong lumayo matapos iyong gawin ni Mama. Kaya naman nakahinga sila ng muluwag at nagmamadaling naglakad patungo sa bahay. Mapalad naman silang umuwi ng buhay. Dito nila napagtanto na kahit pala maaga ay haharangin pa rin ng aswang. Kaya mula nito ay nag-isip sila ng paraan kung paano makakabenta ng balot nang hindi na naglalako. Iyon ay walang iba kundi ang ibenta na lang pakyawan sa mga umiinom para ito ay gawing pulutan. Mabuti na lamang ay nakakabenta sila sa ganoong paraan. Sinabi nila rin ang tungkol sa aswang sa sumunod na araw sa mga kabarangay. Ngunit ilan lamang ang naniniwala sa kanila, kaya hindi na lamang nila pinipilit pa ang mga hindi naniniwala. Sa loob-loob nila ay problema na ng mga ito kung sila man ay mabiktima. At least, nagampanan na rin nila ang kanilang parte sa pagbibigay ng paalala sa mga ito. Hindi na nila kasalanan kung mayroong mang mamamatay ng dahil sa katagasan ng ulo. Silang mag-ina ay kumikita at nagbebenta ng balot ng pakyawan sa umaga. Kaya talagang ligtas sila sa mga alagad ng dilim. Kaya naman wala na silang problema kung papaano makakabenta. Hanggang sa isang araw ay nakasagupa uli sila ng isang masamang balita. Merong umanong buntis ang natagpo ang butas ang dibdib sa talahiban. Nawawala rin ang puso nito gaya ng naunang biktima. Kaya isipin man ng ilan na baka gawa ito ng aswang, ay nalilito sila dahil kung gawa nga iyon ng ganitong uri, sana ay dinukot na nito ang sanggol sa tiyan. Ngunit maumbok pa rin ang tiyan ng bangkay ng babae, Sir Casper. Nanghinayang sila Mama nang malaman iyon dahil 2 buhay ang nawala. Walang iba kundi ang ina at ang baby. Grabe naman, Nay. Nang dahil sa katigasan ng kanilang ulo at nang dahil sa hindi nila paniniwala sa atin ay may namamatay. Anong gagawin natin, Nay, para matigil ito? Nababahalang tanong ni Mama. Siguro payuhan na lang natin na maglagay ng pangontra sa palibot ng tahanan, anak. Iyon lang ang nakikita kong paraan para matulungan sila kahit na hindi naman sila naniniwala. Tugon ni Lola. Iyon nga ang bagay na kanilang ginawa, Sir Casper. Pinayuhan nila ang mga residente, ngunit iilan lang rin ang nakinig sa kanila. Pinagtawanan pa sila at naniniwalang mamamatay tao lamang ang may gawa nun. Hindi na lamang nila pinilit pa na paniwalaan sila, pero hindi nila inasahan ang mga mangyayari. Paano ba naman kasi? Sa kabila ng protektado na ng pangontra ang kanilang tahanan ay nagpaparamdam pa ang aswang. Nung gabi, habang natutulog si Mama sa kanyang kwarto, meron siyang naririnig na kaluskos, Sir Casper. Parang nanggagaling sa dingding. Paano ba naman kasi? Yung dingding nila ay gawa sa tabla, kaya talagang matunog ito. Nung una ay talagang wala siyang ideya kung ano iyon. Bumangon patuloy siya para makiramdam. Napakaingay talaga ng langit-ngit na ginagawa nito. Akala pa nga niya ay pusa ito na umaakyat sa dingding. At dahil dito, binuksan niyang bintana para ito ay bugawin.
Pero imbis na pusa ang mabubungaran niya, namilog ang kanyang mga mata ng mamataan na isa pala itong impakto. Hugis taong figura nito ngunit may napakahabang buhok. Puno ng pangilang bibig at nanilisik ang mga mata. Umaakyat ito patungo sa bintana, kaya agad niyang sinara ang bintana. Malakas ang kutob niya na gusto nitong pasukin ang loob ng kanyang kwarto. Kahit sobrang takot na si Mama ng mga oras na iyon, ay hindi siya sumigaw, sapagkat hindi naman siya overacting. Sa halip nga ay dumakot siya ng asin. Muling binuksan ang bintana at binuhusan ito sa muka. Kitang-kita niya naman, Sir Casper, na kung papaano umusok ang mukha nito nang tumama ang mga butil ng asin. Lumikha rin ito ng nakakapangilabot na pag-ungol. Parang binuhusan ng asido ang mukha, at dahil sa labis na pag-inda, hindi na ito makakakapit ang maayos sa dingding hanggang sa tuluyan ng mahulog. Narinig pa nga niya na umaray ito, at pagkatapos nito ay nagtatatakbo na palayo ang nilalang. Dito na naisip ni Mama na marahil ay gusto siyang dukutan ng puso ng aswang. Mabuti na lamang sa kabila ng pagkanervyos ay naisipan pa niyang sabuyan ito ng asin. Hindi niya nga alam kung ilang aswang ang namimerwisyo sa kanilang baryo. Sa loob-loob niya ay baka madami. Sa kabila ng nangyaring iyon na hindi niya iyon binanggit pa kay Lola, ayaw niya kasi na pati ang nanay ay magkaroon ng alalahanin. Medyo hindi nakatulog si Mama sa oras na iyon dahil sa nangyari mga kaswang. Pero kinabukasan, habang nagwawalik siya ng mga tuyong dahon sa harapan ng tahanan, may nasilayan siyang papel sa tumpok ng mga dahon. Nakatupi pa yon kaya naman dinampot niya ito. Laking gulat niya nang malaman na isa pala itong liham, kaya naman binasa niya ito. Subalit ganaw na lamang ang kanyang pagkabigla ng mabatid na isa pala itong liham ng pagbabanta. Ayon dito, sinira raw niya ang kanyang magandang mukha sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin. Kaya meron raw iyong kabayaran. Walang iba kundi ang buhay niya at ni Lola. Talagang nablangko ang isip niya ng mga sandaling iyon mga kaswang. Mabuti sana kung buhay lamang niya ang panakot ng nilalang. Pero hindi, sapagkat dinadamay pa ang buhay ng kanyang ina. Iyon ang hindi niya mapapayagan. Kaya naman sinabi niya iyon kay Lola. Ano ka mo? Kagabi ay magusto sanang manloob na aswang sa kwarto mo. Pero sinabuyan mo ng asin sa mukha. Ngayon na nalapnos na ang kanyang mukha ay gustong magigante. At dinadamay pa talaga ako. Napatangon na lamang si Mama sa inihayag ni Lola. Abay kung ganon, dapat na tayong lumapit sa isang tao. Anong klaseng tao naman po, Nay? Sigurado ba kayo na talagang makakatulong? Oo naman anak, dahil albularyo ang lalapitan natin. Sigurado ako na lulubayan na tayo ng nilalang. Oo nga ano, bakit ngayon lang natin iyan naisip, Nay? Sambit ni Mama. Kaya ano pang hinihintay natin anak? Magpunta na tayo sa albularyo para isangguni sa kanya ang mga nararanasan natin. Iyon nga ang bagay na kanilang ginawa. Naganap sila ng albularyo na tutulong sa kanila hanggang sa makilala nila si Mang Andres. Kaya naman binanggit nila ang kanilang bagay. Wala namang iba pang pinayo ang manggagamot kundi ang labanan ang aswang na iyon, Sir Casper. Nagbigay rin ito ng pangontra upang hindi ganap na makalapit sa kanilang tahanan ang aswang. Nagbigay rin ng patalim para may panglaban sila sa alagad ng dilim. Gamitin niyo ang patalim diyan para isaksak sa puso ng aswang. Yun lang kasi ang paraan para mapatay sila. Wika ng albularyo. Ganun pa pala ang dapat na gagawin. Teka,
Anong klaseng aswang po ba yung namimerisyo na iyon? Bakit hindi ito kumakain ng sanggol sa sinapupunan, kundi kumakain lang ng puso? Nagtatakang tanong ni Mama. Iyon ay dahil matanda na ang aswang na iyon. Napakunot noon naman si Mama. Hindi po siya matanda, bata pa siya. Ay, dalaga pala. Natawa naman ang manggagamot. Natural lang na bata ang kanyang itsura dahil kumakain siya ng puso ng tao. Iyon ang sekreto ng pagiging bata ng isang aswang. Kapag tumitigil ito sa pagkain, manunumbalik ang totoo nilang itsura, kung saan ay kukulubot ang balat at sobrang tanda na. Alam niyo ba na mas mabisang pampalakas nila ang puso ng tao kaysa sa sanggol na nasa sinapupunan? Dahil ang sanggol ay nabubusog lamang sila. Dahil sa narinig ay pareho silang nagulat ni Lola at Mama. Mawalang galang na ho, Nong. Yun na lang ba ang paraan para matigil na sa paghasik ng lagim ang aswang? Paano po iyan? Dahil hindi naman kami marunong makipaglaban. Tanong ni Lola. Gagamitin niyo lang naman iyan kapag kinakailangan na. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na makita ng nilalang ang pilak na punyal na iyan, sa oras na magharap kayo, manghihina siya. Dahil iyan ang kahinaan ng mga ganyan. Babagal ang kanilang pagkilos, kaya iyon ang magiging pagkakataon para mabaon ang patalim sa kanyang dibdib. Seryosong payo ng matandang lalaki. Ganoon pala ang paraan para mapatay ang nilalang. Oo, ganoon na lang talaga ang paraan. Matitigil ng pananalot ng aswang sa oras na ginawa niyo iyon. Teka ho, Manong. Bakit parang ako yung pinakapunteriya ng aswang na iyon, kung saan ay may balak pa talagang loobin ang kwarto ko kahit na may pangontra na sa palibot ang tahanan? Tanong ni Mama. Iyon ay dahil dalaga ka pa, Ining. Mas nakababata ng kanilang itsura at mas mabango sa kanila ang isang dalaga o yung tinatawag natin na berhen pa. Tugon ng matanda. Dahil dito, kahit labag sa kalooban nilang dalawa, ay iyon ang bagay na kanilang ginawa, Sir Casper. Pero hanggat maaari, iniiwasan nila na maengkwentro ang aswang. Ngunit isang araw, nabalitaan nila na namatay na ang anak na lalaki ni Mang Pedreng. Nang magtungo sila sa farm nito, nang bibili sila ng itlog. Ano pong nangyari sa anak ninyo, Mang Pedreng? Bakit po siya nawala? Kibata-bata pa niya eh. Nakikiramay ho kami. Ikinalulungkot namin ang sobrang nangyari sa kanya. May lungkot sa tinig ni Mama. Kitang-kita nila na nangingilid ang luha at nagmumugto ang mga mata ng matanda. Talagang nagluluksa ito sa pagkamatay ng minamahal sa buhay. Maraming salamat sa pagkikilamay ninyo. Ayon sa mga pulis, papauwi na sana siya sa bahay ay may humarang sa kanya sa daan. Galing kasi sa inuman ng birthday party ng kaibigan si Nestor. Pinatay raw si Nestor sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang dibdib at sa pagdukot ng puso. Tugon ng matandang lalaki. Sa palagay niyo, Ma'am Pedreng, sino kaya ang pumatay sa anak ninyo? Diyos ko, nalulungkot talaga ako sa nangyari sa kanya. May pangarap ang batang iyon pero hindi na niya natupad. May panghihinayang na tanong ni Lola. Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa nun. Imposible namang may nakaawi ang anak ko. Kilala ko siya na mabait at palakaibigan. Gusto niyo bang masilayan ang kanyang labi? Pumasok kayo ng bahay. Paanyaya pa nito. Sige ho, papasok kami ni nanay. Muli ay nakikiramay kami sa kanyang pagkawala at sobrang nalulungkot. Tugon ni Mama. Iyon nga ang nangyari.
Pumasok sila sa loob ng bahay hanggang sa makita nila ang bangkay ni Nestor. Bagamat natatakpan ng makapal na make-up ang mukha nito, mababakas pa rin sa itsura nito na kailangan nito ng hustisya. Hanggang ngayon, Nay, maraming naniniwala na hindi aswang ang may gawa nito, kundi mamamatay tao lamang. At dahil sa kukunti lamang ang naniniwala sa atin, kinakailangan na tapusin na talaga ang aswang na iyon para naman makamtan ni Nestor ang hustisya, Nay. Gagawin ko ito dahil minsan ko na rin siyang naging kaibigan. Seryosong pahayag ni Mama. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola. Siya nga pala, mahina lamang ang boses nila habang nag-uusap. Ang tanging nakakarinig lamang nila ay ang mga nakikinig ngayon sa oras na ito. Kaya shout out sa inyo, mga kaswang. Alright, nagkasingit pa ng ganun, no? Tama ba ang narinig ko? Ikaw mismo ang haharap sa nilalang anak. Ayaw mo ba ng tulong ko? Mariin siyang umiling habang nagsasabing, hindi na kailangan, Nay. Alam ko kasi na may dinaramdam rin kayo. Yung paa ninyo baka mabigla. Ako na lang ang gagawa, total. Sabi naman ng albularyo ay manghihina ang aswang. Oras na makita ang pilak na punyal. Tiyak na masasaksak ko siya kaagad sa dibdib. Ang dapat na gawin niyo na lang, Nay, ay ipagdasal ang kaligtasan ko. Napatango na lamang si Lola habang nagsasabing, oo anak, ipapanalangin ko ang kaligtasan mo. Hanggang sa sumapit na nga ang gabing iyon na maengkwentro ni Mama ang aswang. Paano ba naman kasi? Sinadya niya na maglako ng balot sa 10 oras ng gabi. Sa mga oras na iyon ay tinanggal niya ang takot sa katawan at sa halip ay mas nilakasan niya ang kanyang loob. Sa kanyang paglalakad sa isang makipot na kalsada ay biglang humarang ang nilalang. Ito na ang katapusan mong babae ka. Wika ng alagad ng dilim. Nagkakamali ka. Baka ikaw ang mamamatay sa oras na ito. Hanggang sa nilusob nga ni Mama ang aswang habang hawak ang patalim. Pero syempre, bago niya ginawa iyon, ay nilapag niya na muna ang mga balot. Samantalang yung babae ay naging impakta na ang itsura. Ngunit nang makita nga ng aswang ang pilak ay nanghina nga ito. Kahit nagpapakawala ito ng kalmot at pagsakmal ay hindi makakatama kay Mama. Hanggang sa naging pagkakataonan niya ito para masaksak ito sa dibdib. Sir Casper, unti-unting nanunumbalik sa dating anyo ang impakta. Naging dalagan na muli ito hanggang sa pakulubot ng pakulubot ang balat. Hanggang sa tuluyan ng lumantad ang tunay na itsura bilang isang matandang babae. Naghihingalo itong tumakas ngunit hinayaan na lamang ni Mama. Mula noon ay naging payapa na ang kanilang lugar. Nung nakatakas ng aswang ay dali-dali nang pinulot ni Mama ang mga balot at saka umuwi na ng diretsyo. Kinabukasan ay walang naging masama na balita. Wala rin siyang nabalitang may namatay na isang matandang babae. Hanggang sa sumapit pa ang ilang araw at gabi, wala nang napapabalita na may napaslang o namatay ng karumal-dumal na paraan. Mula noon ay naging payapa na ang kanilang lugar. Wala nang naghahasik ng lagim at lalong wala nang nag-aakalang may mamamatay tao. Malakas ang kutob ni Mama na patay na ang aswang at yung mga kauri nito ay natakot na rin dahil hanggang ngayon na may asawa at may pamilya na siya, hanggang sa maging anak na niya ako, ay wala nang namimerwisyo sa lugar namin. Hanggang dito na lang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat, Sir Casper. Paul po, ng Cebu. Ingat, mga kaswang. Huwag magpalipas ng gutom.